Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mice Cafe, Mice Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westex Institute Technology, APR Massage and Therapy. Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor. Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon. Asin magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik ng ating programang Issue Ora Mismo. Welcome po sa ating pang Miyerkules na edisyon. Ngayon po ay March 26 sa taong kasalukuyan. Ang inyong lingkod si Rosauro Amistoso, makakasama ninyo sa isang oras na balitaktakan, pagtalakay ng mga napapanahon na issue dito lang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Magandang umaga po. At ngayon, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, para iwas ICC arrest, Bato nag-practice mag-disguise. OFW nagkasa ng Zero Remittance Week. House sa Senado pasagutin si BP Sara sa impeach articles. Bato tinanggalan ng bodyguard. At Representative Pulong nagtour sa 17 bansa. Ayos ah. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa. OFW nagkasa ng Zero Remittance Week. Umapila ang Malacanang sa mga overseas Filipino workers sa Europa na maging mahinahon at huwag magpadala sa emosyon. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa gitna ng mga banta ng mga OFW na zero remittance o hindi pagpapadala ng pera mula Marso 28 hanggang Abril 4 bilang pagpapakita ng simpatiya sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi pa ni Castro na dapat malaman ng mga OFW na ipinatutupad lamang ng Pilipinas ang batas. Sakaling hindi naman aniya magpadala ng remittance ang mga OFW sa Europa, ay hindi lang ang gobyerno ang maaapektuhan kundi maging ang kanilang mga pamilya. Kaya dapat maging mahinahon sa ganitong mga klaseng issue. Ang reaksyon ni Castro ay kaugnay sa banta ng grupong Maisog Croatia na hindi magpapadala ng pera sa Pilipinas para iprotesta ang pag-aresto kay Duterte. Matatandang inaresto ng Interpol si Duterte at iginulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity, bunsod ng madugong anti-drug war campaign ng kanyang administrasyon. Sa iba pang balitang pambansa, para iwas ICC arrest,
Bato nag-practice mag-disguise. At sa detalye, inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na sinubukan na niyang mag-disguise matapos ang mga espekulasyon tungkol sa posibleng arrest warrant na ilalabas laban sa kanya ng International Criminal Court, pero nabuking agad siya. Sa isang phone patch interview, sinabi ni De La Rosa na nagsuot siya ng cap, jacket at iba pang disguise para makapag-ensayo ng pagtatago sa mga awtoridad. Sa isang lugar aniya sa Bicol, sinubukan ni De La Rosa na magbago ng anyo, pero agad pa rin siyang nakilala ng babae na nagbebenta ng kamote sa gilid ng kalsada, kaya napilitan siyang bumili para hindi na ito mag-ingay at hindi makatawag ng pansin. Idinagdag nito na para hindi siya maipit sa kanyang sitwasyon ay hindi siya dapat maging tatanga-tanga. Hindi rin siya magtatago sa bundok kundi sa syudad. Sa iba pang balitang pambansa, House sa Senado pasagutin si VP Sara sa impeach articles. Naghahain na ang House Prosecution Panel ng motion sa Senado bilang impeachment court para obligahin si Vice President Sara Duterte na sagutin ang articles of impeachment laban dito. Ang motion ay natanggap na ng Senado nitong Martes ng umaga na nilagdaan ni House Minority Leader Representative Marcelino Libanan, miyembro ng Prosecution Panel. Tinukoy sa motion na noong Pebrero 5 ay inendorso na ng Kamara sa Senado ang impeachment laban kay VP Sara matapos na maberipika ang reklamo laban dito na inendorso ng 215 kongresista at pinanumpaan kay House Secretary General Reginald Velasco. Kaugnay nito, inirefer na ni Senate President Francis Escudero ang kahilingan na ito ng Kamara. Matatandaan na pina-impeach ng Kamara si Duterte noong Pebrero 5 na inaakusahan siya ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption at iba pang matataas na krimen batay sa 7 article of impeachment. Bato tinanggalan ng bodyguard. Binawi na ng Philippine National Police or PNP ang security detail ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma mismo ni De La Rosa na tinanggal ang kanyang security details ilang araw matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa The Hague. Sinabi ni De La Rosa na nalaman lamang niya ang pagtanggal sa kanyang security noong Marso 24 pagdating niya sa Davao. Nilinaw ni De La Rosa na mayroon siyang 2 security personnel sa Davao at 2 sa Maynila. Hindi lang niya tiyak kung maging ang security niya sa Maynila ay tinanggal na rin. Simula nang bawiin ng PNP ang kanyang security ay nagboluntaryo naman anya ang mga kaibigan niya na mga retiradong pulis at mga sundalo mula sa Army ang nagbibigay ng seguridad sa senador. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Representative Pulong nagtour sa 17 bansa. Pinayagan ng Kamara si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na mag-ikot sa 17 bansa para sa kanyang personal na lakad. Sa travel clearance na nilagdaan ni Secretary General Reginald Velasco, binigyan ng paintulot si Representative Duterte na bumiyahe mula Marso 20 hanggang Mayo 10, 2025. Nasa kanyang itinerary ang Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, US, Australia, UK, Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy at Singapore. Sa una, humiling si Duterte ng mas maikling biyahe at mas kaunting destinasyon noong Marso 11 taong kasalukuyan. Lumiham itong muli kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez upang humiling ng travel clearance
para sa isang personal na biyahe patungong Netherlands at Japan mula Marso 12 hanggang Abril 15, 2025. Noong Marso 17, nagsumiti siya ng binagong request para sa biyahe sa London at China mula Marso 17 hanggang Abril 20. Pagsapit ng Marso 20, lumawak na ang kanyang plano. Sumasaklaw na sa 17 bansa sa 3 kontinente at pinalawig hanggang Mayo Agis. Ayon sa mga liham ni Duterte, personal niyang sasagutin ang lahat ng gastusin sa nasabing biyahe. Yan po ang kabuuan ng ating mabalitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po inyong likod makalis ang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Surog kang kalikasan. Moragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ako si Jericho. Yes, this is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and C2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here, we have our holding area for our applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here, we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first, only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, NC2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugos, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So, just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you.
Magtanim ay di biro, pero di ka nag-iisa. Magtanim, magsaka, buhay aangat na. Sa Magsasaka Party List 154, panalo ka. Magsasaka Party List 154, Magsasaka Party List 154, Magsasaka Party List 154. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Welcome back sa tuyong programang Issue Ora Mismo. Ngayon na Miyerkules, Petsa 26 na po sa bulan ng Marso. And sa tuyong mga kaganapan dyan sa luwasan, mga tugang, siyempre, para gusto po naman na pagdidiskutir, ini na manungod sa pag-abot magadigdi sa usapin kang phase out na kung saan both sides nagtaon na ini kan sa indang mga espekulasyon, mga reaksyon. Nainot na digdi nagtaon ng reaksyon or sa indang mga himutok ang grupong fast food, manlain-lain na sabi nga ni mga grupo na kung saan pigkontra ka ini ang usapin tungkol sa phase out. Tungkol ini sa phase out kang mga tricycle. And after nan kan sa tuyang entrevista digdi kay past President Joe Corral, kay bahan man nga ni ang presidente kang Sorsogon Transport Group na iyo an sabi ta nga ni nakisumaro man sa lakdang na ini na kontrobersiya. Nagkaigwa na po ni manlain-lain na espekulasyon ang lambang grupo. Kung saan nag-guest pa digdi si City Councilor Danny Diladja na yung chairman kang transport, kaibahan si Assistant Secretary of Sangguniang Panlungsod Nonoy Sipoy. So pigdiskutir baga digdi mga tugang ninda na daiki mangyayari na phase out. Daiki mangyayari na phase out sa mga tricycle. Dahil man daw mangyyaring phase out sa mga tricycle, dahil man daw ini babawalon na mag-agi dyan sa Rizal and Magsaysay Street. Dahil sinda mahali dyan or dahil sinda sabi nga ni pagbabawalan. Pero base po sa mga rota na pigpresentar duman sa nakapalaman sa LTPRP, maliwanag na yaon may rota na maagi dyan sa Rizal and Magsaysay. Although kan sinabi ni Satuya ni City Councilor Danny Diladja, dahil man daa maagi. Ang agi da kay ni sa Coastal Road, tapos duman sa Diversion Road. Ano ba talaga ang katotohanan ka ini? Ha? Ano ang katotohanan ka ini na ano ang katotohanan ka ini na dai talaga ini maagi sa Rizal and Magsaysay? Ha? Ano ang katotohanan ka ini? Tabase sa presentar sa tuya, Coastal Road ang agihan, o kung maluwas ini sa SM, o baa duman ini maluwas sa
BIFAR, itong ano baga sa bagong open o sa bagong construct na coastal road na kunday kadigdig maagi sa SM, duman ka na mabadla sa duman ka na kaini mabadla sa may parting Kabidaan, duman sa tinampo na ang luwas mo sa BIFAR. So simple po natataano ini, duman na inimal luwas sa sa coastal road. And siguro sabi nga ni pagluwas kay ni automatic duman naman inimal badla sa diversion road. So duman ini mabadla. Kaya nga ni mga tugang nagangalas kita natata ang aagihan ka ini is duman na mismo kung talagang iyo ini ang pinakaruta na day ni malaog sa Rizal and Magsaysay. Pero maliwanag po duman sa nahiling ta, nasuripan ta, na manifesto, or itong LTPRP, itong local transport public route plan, LTPRP, na maagi talaga ini sa Rizal and Magsaysay. Kumbaga may mga may mga pick-upod ta na luluwasan sinda. May ruta ini na sabi ko nga ni duman ini maluwas sa sa kumalaog ini sa coastal road, paluwas sa diversion. Pero ini, kumbaga perang ruta ini na agihan ninda. Igwang haling ginlahon. So, garo ang haling ginlahon, ang ruta ka ini, pasiring dyan sa laog kang Rizal and Magsaysay. So, paano tapo sasabihon na day kayo ni maapektuhan ang tricycle? And to think of that, matugot pa daw ang mga ansatuyang mga opisyalis na igwa ng modernized jeep na malaog sa sentro, tapos may tricycle pa. Garo masakit mga tugang, masakiton pag-isipon. Kasi nga ni, sa sistema ta lamang, sa 4,000 plus na unit na may prangkesa sa tricycle, kabanga lang po kaini ang nagdadalagan sa tinampo Oro Aldao. Kabanga lang po kaini ang nagdadalagan Oro Aldao dahilan sa coding. Pero nahihiling ta na halos mapuno na ang Rizal and Magsaysay kang tricycle. So lalo na kung isasabay mo pa ang modernized jeep na malaog dyan. Di ba? Kung isasabay mo pa ang modernized jeep na malaog, ano na ang mayayari ka ini? Garo na ini sinardinas. And sa parte ka mga commuters, let's say pasiring ka dyan sa Piot, do you think matracy ka pa daw? Pasiring ka sa Piot, Tugos, Bitano. Imagine kung
Matracy ka pa daw ka ini, nayao na ang modernized jeep. Ako tabi naghahagad talaga nin konkretong kapaliwanagan sa city government kung ano talaga lalaugon ang Rizal Street and Magsaysay Street kang LTPRP na yan o dae. Tabasi po sa pigpahiling nito sa kuya, kagawad Danny Diladya and Mr. Nonoy Sipoy. Kamo mismo nagsabi na dae malaog sa Rizal and Magsaysay. Alagad, yaon duman sa LTPRP nakakaag na may ruta haling Ginlahon o kung saan pa ito na malaog sa Rizal and Magsaysay Street. Hamak padat. Sabi nga ni, hamak padat para dat. Oh. So makai-imposible na dahi ini talaga maglaog. So ano po ang mangyayari? Usaping phase out. Dahi po magkakaigwa ng phase out. Right, tama. Dahi kita magkakaigwa ng phase out sa lado kang mga tricycle. Ang hapot, bilang tricycle driver, mapasada ka pa daw na wala namang masakay sa imo. Tapira ang pamasahe sa modernized jeep. Pira ang pamasahe sa tricycle. Natural. Makaminos ka sa modernized jeep. Kung pasiring ka dyan sa Tugos, Ginlahon, minimum lang ang bayad mo. Samantalang kung matricycle ka, kung solo mo nasasakay ang tricycle hali sa sentro, pasiring dyan sa Ginlahon, obligado ka magbayad ng 66 pesos or 70. Nata, 22 po ang pamasahe kang kada saro. Kung susuluhon mo iyan, obligado ka na bayadan ang tulong pasahero. Pira ang tulong pasahero, natural 66. Yan ang babayadan mo. Babayadan mo iyan ng kantidad na 66 pesos kung solo ka. Samantalang pag-abot sa modernized jeep, easy papa. Kung 12 pesos yan, 12 sana. Or mag 15 pesos pa yan, tipid ka manggiraray. So sisay pa, ang magahom na para tricycle. Sisay pa ang magahom na maboundary ka ini. Kaya sulaminting gigibuhon mo, igarahe mo ang tricycle, ang operator, taday naman kayan mak boundary, dahi naman kayan kay mga pigsabi ta po na matyaga mag boundary, isusurrender na lang. Isusurrender na lang ang prangkisa. So dahi ito nangyaring phase out. Maliwanagon, di ba? Dahi kinangyaring phase out dahilan sa dahil man kaming nagsabi na may phase out. Kusa mo na iyan, isusurrender. So maliwanag na iyan, pigapod na killing me softly. Dit kamong gagadanon, dit kamong hahalian ng paghanap buhay. Wala na, di ba? Maski sa ka na ruta. Kung maagi ini duman sa diversion, sisi ang tatamaan kay ni. Ang biyaheng Matriodas, Makabog, pasiring dyan sa Provincial Hospital. Ikot na lang ang loop. Pero ang miyembro kang asosasyon dyan sa Matriodas, di ba? Sa inyo isusuksok, wala.
Aber, so duman na lang ini ang kamugtakan kining matriodas, duman na lang ini sa kanto kang pablis. Duman na lang ini magpulok-pulok pataas. Di ba? Ini man na biyaheng SJ Trioda, San Juan Roro. Duman naman ini sa kanto sana kang diversion palaog sa Roro. Magsusugatan ini kang hali man didi sa Burgos, palaog man or hali dyan sa bayanihan. Pero kung haraw-harani ka, natural, lalakaton mo na lang. Bako kita mga tugang nag-uulang sa pag-asenso or sa pag-uswag kan sa tuyang lugar. Pero kuta na isa alang-alang taman. Ano ang magiging epekto ka ini? Oh, sabi nga ni ibaga ni Governor Boboy Amor, bakit ipipace out ang mga tricycle na yan ang number 1 na nagbibigay ng ekonomiya sa atin? Oh. Hindi man nga na ipipace out. Pero, sain mga lugar? Ang apot niya, sain mga lugar? Kung da itayan ipace out. Ano ang sistema? Kang pagbiyahe ninda? Parehas pa daw kang dati? Ang pagbiyahe ninda, parehas pa daw kang dati? Ang ruta ninda? Dako hulki mababag-o. Huni naman ang panlinga. Kamo ngayang pastod, mag-apply kamo ning kooperatiba. Nganing, kunday kamong aldaw, akon ang aldaw nindo coding, pwedeng mag-iristoryahan kamo kung sisay ang biyahe kang modernized jeep. Isus Diyos ko, horibo iyan na membro ang madalagan sa ng modernized jeep bilang mo sa guramoy mo. Paano kayan? Halimbawa, ako ngunyan na nagbiyahe, ako ang nagdara kayan. Papatama-tamaon ko na ang boundary ko dyan para sa sarong simana na pagkaon sa pamilya ko. Ta syempre, paano man mga kairiba ko? Masabi ka mo, imposible man nga na sarong biskalang magbiyahe. Pero man lang, anal daw sa sarong simana, 7. Pero ang driver ang kaipuan dyan, di 7 man. O, alang naman kada biyahe. O, nakasarong ikot ka na. Ako naman. Hindi pagbarangaon nito kaya ng boundary sa sarong aldaw. Maliwanag po na arog kayan ang logic, ang lohika na nahihiling ta. Pero man lang ang kaipuhan dyan. Pag nagbiyahe, pag nagpasada na yan, o pag nagbiyahe na yan sa ruta. 2. Sarong konduktor, sarong driver. Yan ang magdadalagan dyan. Yan sana ang magdadalagan dyan. Digwa ka ng 14. 14 na driver. 14 na nagbaboundary. Ang 7 sa driver, ang 7 sa konduktor. So, Rosimana, maski urual daw ka mo magparalitan dyan, 7 lang na driver ang kaipuhan. How about the rest? Dakulong baga, papano na ini nabiyahing pamurayan, barayong himaluto. Simple baga, duman na lang kamo sa kanto magpupulok-pulok. Ini napibitas. Oh, duman naman kamo sa gate 1, gate 2, magpupulok-pulok. Siring man dyan sa Estido ba? Biyahe dyan sa bibingkahan. Itong pipitas, pang village, SPPBS, dyan sa subdivision. Duman na lang ang pinakarautan nindo sa kanto-kanto.
How about ining round? Di ba? 1,000 plus ang sinabi ni Toots Disonia, ang presidente kang Pitoda, na membro niya sa round. Apera pakaan ang Sutrida, asin ang Sikwa. Puro iyan round. Oh. Garo ang sistema kaini, ngunyan pa lang mag-migrate na kamo sa ibang munisipyo. Pero dahil daw kamo duman ilan kang mga may mga tricycle. Samantalang piraiyan ng mga driver from Huban, Kasiguran, Iguapang Castilla, ang nadayo digdi. Magpasada lang. Totoo yan. Piraiyan ng mga residente kang Huban, Kasiguran, na makakuha lang ng prangkisa ang ginamit na address Sorsogon City para sa paghanap buhay. Iyan po ang masaklapon na sitwasyon ngunyan na kinakahampang ta. Marasa pa. Papanuhon ta ini, gabos kita naghahapot. Papanuhon ta ini kung araw ka ini ang magiging sistema. Sa usapin na daing phase out. Tama, daing phase out talaga na mangyayari. Alagad, panuhon mo. Panuho ka magpasada kung aram mo, dahil naman kiparasakay. Iyo bagayan, so pigsasabi ko nga ni, unwetting naging STL. Bagaro lang ini nagliwan ng bado. Oh, ngunyan, nata unwetting napaduman sa STL. Kasi unwetting daw illegal. Ang STL bako. Di nga. Sabi din da, no? Pero, nata nagra-rainer iyan. Because, may parataya. Kaya, may nagpapataya. Kung dahil nang nagtataya, maano pa man ang parapataya? Di mapundo. Arag man kaya ng tricycle. Dahil tayo halion dyan. Or sa parapataya, magpataya ka lang. Masabi ang parapataya, wala naman nagtataya. Nag-aasa lang ako sa porsyento. Ano kay mapataya pa ako? Magparalibot pa ako. Hindi nga na ako makapakal sa tsinelas na pudpuduno na. Oh, balik tayo sa tricycle. Sige, magpasada ka lang. Manager, na ba ni pasada ko? Wala naman nagsasakay. Oh, sige yung konsumo ng sige yung konsumo ng gasolina. Oh, ang gulong mo na papudpud, sprocket, kadena, ma-change oil ka pa. Sa boundary ko, dahil na, so anong gibuhon ta? I-stop ta. Istapon ko na lang pagpasada. Taday na eh. Arog ka iyan mga tugang, ang senaryo na mangyayari sa tuya. Maniwala ka mo. Ha? Arog ka iyan ang magabato na senaryo na mangyayari tadaiman kita pwede piriton an pasahero na sumakay ka sa muya. Dahil ka mo magsakay dyan sa modernized jeep. Digdi ka mo magsakay sa kuya. Oh, masakay sa imo, nano makabiyahe ka pang. Makalaog ka pa sa highway. Dahil na, kasabi nga ni Ibaga, nasa batas iyan na ang tricycle dahil pwedeng magpasada. Ha? Dahil pwedeng mag-agi sa national road. Maski dahil ka magpasada, but
ang tricycle dahil ka pwedeng mag-agi sa national road. Kaya, anong mangyayari? Dakop. Wala ka ng boundary, dakop ka pa, embargo pa lisensya mo. So, araw kayan mga tugang ang simple ho nun na argumento na pigbubusol tangon yan. Yan baga sa provincial gym, pinaliwanag ni Governor na walang phase out na mangyayari. Pero kung araw kayan ang senaryo, ano po ang may tatautang alternatibo na pagbuhay kaini na halos 5,000 na driver, kaibanan operator. Ha? 5,000 more or less. Paano tapo ini? Tatawan ki alternatibong pagbuhay. Nahuyan nga ni sa Sorsogon Bay. Nag-aaragawan na lang sa Niyapot na dawi. Nag-aaragawan na lang sa Sapsap. Mga kasag na saraditon pa lang, pigpapait na. May maiuli lang sa pamilya ninda. Paano ka pa? Higusan mag-uma. Na si ina niyang presyo kang abono. Ikumpara mo, mapaarado ka, bayad ka san mapliti ka kang karabaw o traktora, binhi, patanom, abono, hanggang paani, pamulino, maging bagas. So, pira na kaini ang aaboton. Okay, mga tugang, igwa kitang live report, hali sa luwasan. Pag nag-iisang body na duka pa, para po sa mga kaganapan sa luwas. So, aramon ta po sa iya, sa iyang live report. Buddy, good morning. Good morning, tabi sa imo SMN sa gabos na tagapagantabay kang programang Isyu Ora Mismo. Okay, good morning man. Nangapudan sa Giraray, ang Sorsogon City Employees Union sa lokal na gobyerno kan Sorsogon, nakakansyudad kan Sorsogon para mai-release na tabi SM or totalmente maitaw na sa mga sa 133 beneficiaryo ini baga tabi SM so union kana mga empleyadong regular yan sa siyudad ng Sorsogon. Okay. Sa pabahay. Pabahay. Roger to that. Matatandaan na kan taon 2018. Oo. Ayon mismo ini sa Presidente kan Sorsogon City Employees Union na si President Reynaldo Erhina na iyo ang pamayo kana sabing union sa diyan sa siyudad kan Sorsogon na nagmamalikluhod sinda tabi SM na itaw na ang 250 square meter para sa 133 na beneficiaryo kaini yan sa City Hall. Yan pagka sa Kataig tabi SM kana harani lang diyan sa may City Hall compound. Oo, sa likod. Roger to that. Not na matatandaan na ini nag-originate ang panahon ni dating City Mayor Sally Lee. Okay. Kan 2018. Alagad na-oktaba tabi ni SM ta medyo nagpalit baga kay to tabi kay liderato dahil nalawos ang nasabing plano. Alagad ining plano na ini medyo planchado na, itataw na sana, i-award na sana, and medyo emotional nga ni tabi kasuhapon SM nagsayuman ang magsurmaton sa podium si President Reynaldo Erhina at sa iyang Vice President na siya ang nagsurmaton sa recession regular kasuhapon yan sa City Hall na si Dan Alcala. Oo. So, tigsaro-saro tabi ni Vice President Dan Alcala ang mga hinaing ninda kagadan sa city government, particular ang mga benepisyo kay ni. Inot nga ni dyan tabi ang pag-release kan 250 square meter na sa kada sa 133 as in ang naibalik
shuttle service vehicle kan mga empleyado matatandaan ta BSM na kang panahon ni City Mayor Sally Lee igwan ni shuttle service ang Sorsogon City partikular diyan sa Bacon District. Yan talaga naaraman na. Roger to that. Yan baga ta BSM is electric e-vehicle. Oo. So pig-purchase yan. So kulay green ta BSM na kung pa siguro ta BSM na kapasyal mo niyan sa Bacon, yaon duman nakatambak sa tulay kan gabaw sa gilid, nalalapa na ang nasabing bihikulo. Sa tulay kang gabaw? Roger to that, sa gilid kan tinampo. Oo. Na yung nga niyan sa pigpunto kan Vice President kan nasabing Union na sana mag-ibok ipaagi kasi yan ta BSM sa kulang kumbinsyensya partikular sa mga regular na empleyado kan siyudad kan Sorsogon na nakierok dyan sa Bacon District ta medyo may distansya bagata halos triple rights sinda ta BSM kung sinda malawag sa Uradlaw Lunes hanggang Biyernes kung sinda hali sa Bacon District tadayang mamin na lunadan dyan sa kantosan tawag gaini sa diversion road. Oo. Siyempre mababa ka duman. Mababa ka duman. So maano ka, maarkila ka, tricycle. Oo. Dahil ruta duman ta BSM. So iyan tabi sa na pigpupunto kana Vice President ka na sabing Union asin ang ma-distribute na ang 215 square meter kasi pinaliwanag patabi ni Mr. Dan Alcala kaswapon na ang 133 ta BSM bako nito eksakto 133 tani ba kay to ta BSM nag-retire na gada na so pero dahil maski nag-retire na yan o gada na ang punto kayan na pirmahan ito sa dating administrasyon kaya dapat balido ito na dapat itao. Maski nag-retire na, ang pamilya ka ito ang dapat na may right na mag-okupar. Roger to that. And yan nga yung kinumpirmar kaswapon sa session regular and pinaliwanag sa council, sa 8th City Council, ang sindang mga saloobin. Manungod sa bagay na yan na sinda nakihuron na kung pwede, itaw na ang 250 square meter para sa 133 beneficiary kainit. Alagad sa katatahaw kana sabing explanation ni Mr. Dan Alcala, tulos man na nagmosyon ti bako masapak ulang si Attorney Glenn Olbes na dahil siya masabay sa anuman na desisyon kan council, particular sa pag-distribute na sabing lote, may plano palang ta BSM ang presenteng administrasyon na ang original na 250 square meter gagamita, gigibuo na sa ng 100 square meter. Ay, Diyos ko. So yan ang medyo dili sa ngayon duman si Attorney Glenn Olbes, si City Councilor for Bacon District Glenn Olbes. Precisely. Na dahil siya mapirma ano man ang maging desisyon kan 8th City Council manungod sa pag-distribute kan nasabing daga sa 133 nga individual na mga regular na empleyado diyan sa City Hall. Nagbanta ang sabi nga opisyal na abot niyang madamay kung ano man, kung halimbawa ngayon may rimalasong mangyari, may mag-file, ki-complain kasi ang pupunto tabi SM ni City Councilor Glenn Olbes ang original na 250 square meter and yet sa ngunyan ang plano kan City Government iyo ang gibuo na sa ng 100 square meter kada saro. So garo igwa pa ning pigapod na dagdag bawas o baka may dagdag o sa pwedeng dagdag bawas naragdagan ang benepisyaryo na bawasan ang lote. Roger to that. So garuban sa nata BSM na may master cutter. Yan, oo. Diyos ko marasa pa. So, yan nga ni BSM, po ni Attorney Glenn Olbes na madamay siya ng kaso mabutang sa Rimalaso. Ang 8th City Council, ma-inhibit na siya, nakikita-kita na niya na may mga mapalag and alagad, pwedeng darahon sa husgado, ano man ang mangyari, ano man ang maging desisyon kan 8th City Council para sa 133 beneficiaryo kaini. Yung ani, kasi iyan, legal iyan na pinirmahan
ni dating Mayor Salili na sabihon ta sa time niya pa ito pinirmahan, kaya dapat maitaw iyan ta magiging illegal kung babaguhin dayan. Roger to that, and yan nga yung sabi, yung punto ni uliton ta, ni Attorney Glenn Olves bilang abogado, sa iya nga pinaliwanag na mawawalang saysay nga yung pagiging abogado ko, kung ang mali nga yan, itutulorar ko sa harap kaya bagay na yan, kaya habo kong madamay. So ano ang naging decision kay kang council? So ang sabi kan si City Council, nagtaraman si City Councilor ang Liga President Nestor Baldon sa hindi pag-uurunan, and sa mga maabot na panahon sa hindi pa titipunon ang 133 beneficiary ka na Ciudad del Sorsogon sa nasabing pabahay para matapos na ang nasabing problema. And inulit-ulit mang ginaray ni Attorney Glenn Olves na sa iyang pinaliwanag ang sa iyang side, bako sa nagkukontra siya, habo lang niyang madamay, and particular ang sa iyang posisyon and profesyon. Sa bagay na ini, medyo technical tabi and medyo usaping legal sa paliwanag pa ka nasabing opisyal. Tama talaga. Tama ang stand ni Kagawad Glenn Olves sa usapin na yan. I salute him. Roger to that, and sa tuyang tabi nga sa pag-analisa rin, medyo nasabutan taman ang punto ni Kagawad and Attorney Glenn Olves, and sabi ko nga ni Saya, tabi Attorney, basi sabi ko kung dili ka busy within this week, pwede mo tabing may paliwanag, pasaro-saro, ang sa imong punto, kung nata ikasana, ang habo magpirma, ano man ang maging desisyon kan 8 City Council manungod sa bagay na yan sa pag-distribute kan 133 lote para sa 133 beneficiaryo kay ni na mga regular na empleyado dyan sa Ciudad del Sorsogon. Okay. So at tabi SM, and dahil man nagsayuma sa Satuya si Attorney Glenn Olves, sabi ko para matawang kansiyansa, kasi medyo malaking tabi ang tratamento na sa iyang nanota. Siya lang talaga tabi SM. Bako man nga ipiginaw niya talaga na bako siyang kontra. Gusto naman niyang itao. Kundi dapat nga sa tama lang. Diyos ko, ara mo, Bads, tama yan, nag-inhibit na lang siya. Kasi yung man girare, pag nag-divide the house, anong ganahan kang saro? Kontra, pera, 13? Roger to that, and saya nga nitabing inulit-ulit yan sa particular sa kasayang mga college na city councilor na bako siya hadlang. Gusto naman niyang itawan, kundi dapat niya itawan dapat, bako itong may tapyas. Roger to that, ang inulit-ulit niya na medyo haman na ngaya ka ng papel, and magibungay kita ng panibagong senaryo, so medyo unfair nga and dili nga ang kayang kalkonsensya niya nagibuo na narog kayo na bagay, so most probably ang sabi niya ma-inhibit na sana siya sa nasabing pagdesisyon kan 8 City Council. Okay, Attorney Glenn Olves, you're the man. So, yung tabi kasi, sa tuyang alato, sa tuyang imbitasyon sa iya dyan, and within this week, sabi niya sa tuya, and bako man siya nagsayuma, sabi ta, welcome sa tuyang istasyon para nasuy-suy, sabi nga may paliwanag niya ang sa iyang stand, duman sa nasabing issue dyan sa City Hall. Okay, thank you very much. Kasi, ang kaganapan, halit duman sa City Hall Kasuapon para sa issue, ora mismo, madido ka reporting. Ayan po mga tugang, ang report hali mismo kay Badina Duka pa sa iyang special report. Magayon po ang naging talakayan pa dyan kahapon sa Sangguniang Panlungsod. And ini po si City Councilor Glenn Olves kan Bacon District nanindugan na talagang bako sa habo niyang madamay, kundi itao ang dapat na napag-urulayan. Ta sigurado pag abot kang panahon na nagkaigwaning usapin 100% damay po siya. Okay? So mga tugang, inabot na kita kan oras kan pamaaram para sa tuyang programang Isyu Ora mismo. Of course, mabalik kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Sa ngaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon, sa technical side, si Papa Harold, si Papa Joey, at si Papa Clark. Hindi lang siya Papa, naghanap din ng Mama. Kaibaan din si Mama Eva, na kung saan meron ng Papa Michael Pugnit. Okay? So, Marinalda, Wasin Diyos, Mabalos, Probinsya ni Sorsogon. Isyu pampubliko, isyu pangklaro,
Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV.